Alicia. Talagang nakakalungkot po itong balita na ito mga tol. Hindi man malapit sa akin si Mima Alicia pero alam naman natin na kapag tayo pong mga nagsasalita dito po sa harapan ng publiko at nagpapahayag ng ating mga saloobin, kahit anong kulay po niyan, no? Ang kamatayan ng isa ay hindi po dapat ipinagdidiwang ng iba. Nakalulungkot lamang na ang walang hiyang mga DDS. Sa kanila kaya mangyari yan, no? Mamatayan kaya sila na isa sa mahal sa buhay. Tapos sabihin mong, deserve. O di kaya sabihin mo na, tama lang yan. Talakera kasi. O di kaya sabihin mo na, sumobra yung bunganga eh. Tama lang tigukin. O di kaya sabihin mo na, masyado kasing matabil ang dila. Tama ba yung mga ganyan salita? Grabe. Parang ano na ang tao ngayon. Malamig na talaga ang puso nila. tayo sumusimpatya, marami pa rin ako nakikita ng mga nagtatawanan. At alam na po natin kung bakit po sila nagtatawanan, dahil po galit sila kay Mima Alicia at dahil po sinusuportahan nila yung lagi pong binabanatan ni Mima Alicia. Balikan po muna natin ito pong balita. Sa balita po ng News 5 kahapon, vlogger pinatay. Basahin ko po ang ilalaman. Nasawi ang political vlogger na si Mima Alicia matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay 171, Caloocan City ngayong Biyernes o kahapon, July. Malaki hinala ko na may kinilaman dyan ng mga Duterte. Kasi nung panahon ng EJK, sino ba ang tumitira dun sa mga na-chu-chu-chu lang yun, na-chichismis lang yun ng mga illegal drug user. 'Di ba mga riding in tandem? Kaya nga nakilala yung riding in tandem noong panahon ng EJK. Yan ang tatak ng EJK, yung riding in tandem. Kasi yan talagang tumitira doon sa mga na-chu-chu-chu lang o na-chichismis lang ng mga adik. O yan din ang tumira kay Mima. Kaya isa lang talaga ang tumira niyan. At saka nung panahon ng EJK, ng mga riding in tandem. Yan ang tatak talaga ng mga duda, ng mga Dutae Dynasty. Yung mga rider in tandem. Mga killer nila yan eh. Mga hard killer ng mga Dutae Dynasty. Yung hard killer ng Dutae Dynasty, kilalang kilala ng Pilipino yan. Yan ang tatak nila. Rider. Mga riding in tandem. Mga rider sila. Mga rider sila ng isang single motorcycle. Pero dalawa ang nakasakay. Yan ang riding in tandem. At nakilala yan, yung tatak EJK na yan ng mga Dutae nung panahon ni 3D. 17. Dead on the spot si Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy. Bandang alas 3 ng umaga nang iparada ng mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay. Bumaba si Nelboy upang buksan ang gate nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril sila. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga biktima, bagong lipat ang magpartner sa lugar. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa pamamaril. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell ng mag-live-in o sa pagiging political vlogger ni Alicia. At ito nga mga tol, may mga demonyo talaga ang utak. Nagtataka talaga ako bakit may mga ganong tao na kung titingnan po ninyo yung balita at yung laman po ng emoticons, pero ninyo mga tol, 22,000 ang tumatawa. Tapos pag sinuri mo itong mga tumatawa na ito, yung mga profile po nila, karamihan naka-lock profile,
ano yon, mga trolls. Meron din namang mga hindi nakalock profile katulad po nung isang nagbabanta rin sa akin. No? Ako naman, dati akong pulis, wag niya na akong pagbantahan, sanay na ako sa ganitong bagay. No? Sa dinami-dami ng mga nahuli namin at naipakulong namin nung panahon na akong pulis pa, 12 taon din ako sa kapulisan, hindi na po bago sa akin ang death threat. Yung iba nga dyan, harap-harapan ka pang sasabihan eh. Ito po, talagang minarapat ko nang hindi i-blurred yung mukha ng kanyang anak para lamang ipamukha sa tao na ito kung ano yung consequences ng kanyang action. Nag-comment po ito sa isa kong page at sinasabi nitong Ramon Rayo Tanales, hindi naman siya nagbanta sa akin kung hindi lang maganda yung kanyang pananalita. Nako, sabi niya, sana sunod ka na top 1. Alam niyo, kayong mga DDS o kung sino man, huwag niyo akong tinatakot. No? Matagal na akong dumaan sa takot. Mahigit 10 taon nga na walang araw na hindi ko ginustong mamatay eh. Di ba? Naikwento ko na sa inyo yan mga tol. No, noong mga panahon na dumadanas ako ng depresyon, kahit nung pulis pa ako, sabi ko sa inyo, pag may operasyon kami ng tropa, tapos kasama yung boss ko, matapang yung boss ko eh. Unfortunately, sumalangit na nga kanyang kaluluwa. Sasabihin ko kay sir, sir ako na mauuna. Kasi wala akong pakialam sa buhay ko noon. No? Ako sisipa ng pinto. Ang katuwiran ko, pag namatay ako, tapos ang problema, may matatanggap pa ang pamilya ko. Pero hindi talaga niloob ng Diyos na mangyari. Kaya huwag niyo akong pinagtatatakot. Ang sa akin lamang dito, magpakatao kayo. No? Gagamitin niyo pa yung profile ninyo, tapos magko-comment kayo ng ganyan kasama niyo pamilya niyo. Itong tao na ito, nasa London yata ito, o United Kingdom. Tingnan mo, nakakahiya tuloy yung nangyari sa pamilya mo. Imbis na ikaw lang, pati pamilya mo nadadamay. Ikaw ang gumusto, ikaw ang nag-comment sa post ko eh. Kaya, sinearch ko yung profile mo, at ito yung lumabas. Kasama mo ang mag-ina mo dahil sa kawalang hiyaan na pinagsasasabi mo. Meron pang vlogger, itong Dada, no? Ganito po yung sinabi niya. Yung vlogger na panay tatay nyo, karton, ayun, nauna pang nailagay sa kahon, ansaklap. Meron pang sinabi dito. Di ba, yung vlogger na namatay, yung nagkakalat ng fake news na papalaglag si BP Sara Sahig, at lintik makapanira kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng KOJC, karma is a bitch. Naging tabing dagat pa. No? Siguro ang tinutukoy niya, bitch na B-I-T-C-H. Anyway, ganyan ang mga uri ng mga DDS. Tayo, nung namatay yung political content creator na DDS, ako, personal, di ko pinatuwa yun. Nalungkot ako doon. Yung Sean Wayne ba yun? No, namatay sa sakit. Sabi nga nung isa ko nakitang komento, hindi karma itong nangyari kay Mima Alicia sapagkat siya'y pinatay. Kung meron daw karma, yun daw yung nangyari doon sa political content creator na yun na DDS dahil nakasakit at yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero again, pwede bang maging makatao tayo sa mga diskursong pampolitika? Hindi yung nagre-resort po tayo sa kawalan po ng damdamin para sa kapwa. Kaya tama itong si Professor Antonio Contreras dito sa kanyang observation no, tungkol diyan sa mga pagtawa ng mga DDS, no? Hindi ako naniniwalang tatawanan si Mima Alicia ng pink, ng dilaw, lalong-lalo na tayong mga PBBM supporter at loyalista. Dahil kapanalig natin ito sa paniniwala. Kaya ang tanging tatawa lamang dito, mga Duterte supporters. At ito po yung panulat ni Professor Antonio Contreras bago po natin puntahan yung balita at yung naging vlog ni Jose Clear. So, ito ang gusto ng komunistang China sa atin, yung mabiak ng Pilipino. Yung ang Pilipino mismo magpatayan na. Parang wala na nga naman silang hirap, no? Makuha nila ang bansang Pilipinas.
Wala nang haharang sa kanila. Lahat ng gusto nilang gawin, magagawa na nila sa Pilipinas. Kasi wala nang Pilipino na kukontra sa kanila. Yan, sino ang panalo dito? Tayo ba mga Pilipino? Hindi. Ang panalo dito, komunistang China. Gusto nilang biakin ng mga Pilipino para mismo ang Pilipino magpatayan na sa isa't isa. Parang wala na nga silang hirap, di ba? No effort na. At least, at the end of the day, pagkatapos ng lahat ng ito, sila panalo. Ang komunistang China. Panalo sila kasi, bakit? Wala na nagpatayan na yung mga kalaban nilang mga Pilipinong sirakaulo eh. Alam nyo, ang tingin sa atin at pinagtatawanan tayo, sino? Ang mga komunistang China. Yan mismo ang nagtatawa sa atin. Pinagtatawanan nila ang mga Pilipino kasi utak ipis, utak biya. Sila nagpapatayan. Sila nagkokontrahan. Sila nabibiak na. O ano? Sino matutuwa? Di syempre yung kalaban natin, ang komunistang China. Kang Ingles, sinabi po ni Professor Contreras ang mga sumusunod at pinatagalog na lamang natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. Sabi po ni Professor Contreras, Tagalog, translated in Tagalog by ChatGPT, isa sa pinakamadilim na pamana ng tatak politika ng mga Duterte ay hindi lamang ang pagkakahati-hati ng lipunan. Ito rin ay ang pagiging normal ng isang uri ng pagkakampihan sa politika na unti-unting nag-aalis sa pagkilala natin sa pagkatao ng kapwa. Kapag ipinagdiriwang ng mga tao ang pagkamatay ng isang tao dahil lamang kabilang siya sa kabilang panig ng politika, hindi na ito simpleng usapin ng mga ideya at paninindigan. Nagiging isang anyo na ito ng pagkitil sa dignidad at pagkatao ng kapwa. Ang pagdagsa ng mga laughing emoji at mapanuyang reaksyon kasunod ng pagkamatay ng anti-DDS vlogger na si Mima Alicia ay isang nakakabahalang halimbawa ng ganitong kalakaran. Ipinapakita nito kung Alam nyo ba, nasa digmaan na tayo ngayon. Di nyo ba alam yun? Nasa digmaan na tayo ngayon. Ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng digmaan. Bakit? Itong pagkakahati ng mga Pilipino, isang uri ito ng taktika ng komunistang China. Parang ginagawa nila sa Amerika. Ang taktika nila sa Amerika, pinapatay nila lahat ng Amerikano sa fentanyl addiction. Ipinamamahagi nila ang drogang illegal na fentanyl sa Amerika sa paraang libre. So, pwede kahit sino maka-afford. Libre lang. Wala, o kung di kaya, napakamura lang. Mas mura pa sa Belekoy. Kaya itong ginagawa sa atin ng China ngayon, ang ginagawa naman nila, ginagamit nila ang mga Duterte dynasty. Ang mga Duterte. Ginagawa nila ang mga bagay na ito para biakin tayo. Politika ang ginagamit naman ng komunistang China dito sa Pilipinas. Kasi ito ang weakness ng mga Pilipino, politika. Pero sa Amerika, ang weakness kasi ng mga Amerikano, droga. Kaya ang ginagamit nila doon, fentanyl o illegal na droga. Kita nyo lang kung gaano karami na ang mga patay na buhay o as in talagang addict na sa mga illegal na droga sa Canada at saka sa Amerika. Droga ang ginagamit nila doon. Sa Mexico, droga. Dito sa Pilipinas, politika. Lahat ng mga bagay na yan o mga taktika na yan, ginagamit ng komunistang China para mapahina nila. Mapahina nila ang internal o ang panloob na kalakasan o internal na kalakasan ng isang bansa. O yung panloob na kung saan, alam kasi ng China kung saan tayo mahina sa politika ang ating weakness. Kaya yun ang ginagamit nila. Politika ang ginagamit nila para biakin ng mga Pilipino. Para nga naman pag nag-away-away ang mga Pilipino, madali na lang nila tayong sakupin. O sino ngayon ang panalo? Di syempre ang komunistang China. Paano maaaring manaig ang pagkakakilanlang politikal
kaysa sa batayang paggalang at malasakit sa kapwa hanggang sa ang pagkamatay ng isang tao ay ituring na tila isang tagumpay ng isang panig sa politika. Walang kilusang politikal ang dapat magtaguyod ng kulturang ang awa at malasakit ay para lamang sa mga kakampi, habang ang kalupitan ay ipinagdiriwang kapag nakatuon sa mga itinuturing na kalaban. Sa sandaling mawala sa atin ang kakayahang malungkot sa pagkamatay ng isang kapwa-tao dahil lamang sa politika, may nawala na sa atin na higit na mahalaga kaysa anumang halalan. At marahil, iyon ang pinakamalungkot na pamana sa lahat. In short mga tol, kapag ka ganito ang nararamdaman mo, nawawala na yung pagiging makatao mo. At ganun ba ang mga natututunan ng mga Duterte supporters sa mga iniidolo nila? Sa bagay, kung yun kasi ang gawain at mga sinasabi ng kanilang iniidolo, ano pa ang i-expect natin sa kanilang mga supporters? Kaya ako sa totoo lang, nasabi ko na ito sa nakalipas na panahon. Kahit kamag-anak ko, kahit kaibigan ko, kahit kakilala ko lamang, basta Duterte supporters, wala na akong tiwala eh. May mga nagme-message sa akin. Alam mo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Ang hindi pagganti sa masamang ginawa sa iyo, pagpapakita ng pag-ibig sa kaaway. Diyan sa ginagawa ng mga Dutae dynasty na yan, o Dutae warrior, o Didishin. Sa palagay nyo, may pag-ibig pa ba sa mga puso ng mga yan? Wala na. Wala nang pag-ibig sa kapwa yung mga yan. Higit sa lahat, kaya nga ang tawag sa kanila patay na buhay, mga zombie na eh. Kasi wala nang gumagana sa kanilang pag-ibig. Hindi na gumagana ang puso nila. Ang puso kasi ang kinalalagyan ng pag-ibig. Pag wala ng pag-ibig ang puso mo, ano na? Pag wala na pagmamahal sa kapwa ang puso mo, anong tawag na sa'yo? Di ba zombie? Patay na buhay ka na. Meron pa bang nararamdamang pag-ibig ang mga zombie? Wala na. Nabubuhay sila pero wala ng pag-ibig. Ibig sabihin, patay na buhay ng mga yan. Sa totoo lang nakamag-anak ko, at pag nakikita ko yung kanilang timeline na mapanira sa ating Pangulo at sinusuportahan ng mga Duterte, hindi ko na po sinisin. Kung masin ko, hindi ko na po nire-replyan. Kasi para sa akin, kahit kamag-anak ko po sila, wala na po akong tiwala sa kanila. Meron pang malapit pa talaga sa akin eh. Kaibigan na malapit. Yan nga ang pilit na inaalis ng mga komunistang China. Yan ang pilit na ginagamit ng komunista. Alam nyo ba, lahat ng mga Pilipino ngayon, wala nang tiwala sa kapwa Pilipino nila. At yun ang masakit. Ayun ang masakit. Tayo na magkakalahi mismo. Tayo mismo dapat ang nagdadamayan, ang nagtutulungan. 'Di ba? Pero tayo pa mismo ngayon ang nagbuburdagulan, nagsasakitan, naguubusan. Iisang lahi lang tayo, lahing Pilipino, lahing Pinoy. Pero tayo mismo naguubusan. Kasi ang sinisira ng animal na komunistang China sa atin o komunistang Beijing ay yung mismong ating tiwala. Yung tiwala na napakahirap makuha. At ngayon, yun na ang kanilang sinisira. Pag nawalan na tayo ng tiwala sa kapwa Pilipino na natin, anong uri na tayo ng lahi? Anong uri na tayo ng bansa? Meron pa ba tayong maaasahan sa kapwa natin? Napakalalim ng buntong hininga ko. Dahil sira na ang ating tiwala sa isa't isa. Makakapamuhay pa ba tayo na magkakasama kung wala na tayong tiwala sa isa't isa? Makakapagsabi pa ba tayo na kababayan ko yan? Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang mismong kababayan mo, ang mismong kasambahay mo, iisang bansa kayo pero wala kayong tiwala sa isa't isa. Anong mangyayari sa bansa kung nabibiak na tayo mismo
Sino ang mangangalaga? Kawawa ang bansa. Parang sa isang bahay. Kung ang lahat ng nakatira sa bahay, mag-asawa, walang tiwala sa isa't isa. Magkakapatid, walang tiwala sa isa't isa. Nagbabangayan, nagtitirahan, naggagantihan. Anong mangyayari sa bahay? Guguho ang bahay, guguho ang pamilya. Yan ang nangyayari sa mga Pilipino ngayon. Nawawalan na tayo ng tiwala sa isa't isa. At anong mangyayari? Guguho ang ating bansa. Tayo mismo ang dudurog sa sarili nating bansa. Ang Pilipinas, mawawala talaga yan. Dudurugin talaga yan ng Pilipino. At sino kawawa? Pag nawalan tayo ng bansa, sinong kawawa? Kahit saan hanapin natin, kahit saan parte ng mundo, hanapin natin ang Pilipinas, hindi na natin makikita. Mawawala tayo sa mapa ng Pilipinas. Ibig ko ba sabihin, ang Pilipinas masasakop, mapupunta sa komunistang China. At kahit saan mo pa hanapin yan, wala ka nang makikitang Republika ng Pilipinas, kundi isang komunistang Pilipinas na. Buti kung may malilipatan tayo, katulad ng mga Republikang China na lumipat sa Taiwan. Tayo, kakalat tayo sa buong mundo. Kasi ang Pilipinas makukuha na ng komunistang China. Ngayon, kung kumalat ka, napakaswerte mo kung nasa ibang bansa ka. Pero paano kung nasa ibang bansa ka, pagod ka na? Dahil isa kang OFW. 24/7 ang trabaho mo at gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. Pero hindi ka makauwi kasi alam mo ang Pilipinas komunista na. Saan ka na ngayon titira? 'Di ba? Ang pamilya mo gusto mong iuwi mula kung saang bansa ka nakatira ngayon. Halimbawa nasa Norway ka. At pagod ka na sa kakatrabaho sa Norway. Gusto mong iuwi ang pamilya mo sa Pilipinas kasi sa Pilipinas kahit siguro isang buwan o isang taon hindi ka magtrabaho, mabubuhay ka. Pero hindi ka makauwi kasi komunista na. Ano na mangyayari? Magtatyaga ka na lang sa Norway hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa mamatay ka sa sobrang pagod mo. Hindi ka makakauwi kasi wala ka nang babalikan na Pilipinas kasi komunista na. Wala ka ng bansa. O, pag gusto mo magpahinga, hindi ka na makakauwi sa sarili mong bansa kasi wala ka nang aasahang bansa kasi nasakop na ng komunistang China. Naalala ko, nung ako'y na ospital, akala ko yung kanyang pangangamusta ay sincero. Pero mukhang ang dating ng kanyang pangangamusta para ay alamin lamang kung ako po'y mapapahamak talaga ng tuluyan. Ganon po ang natututunan at nagiging resulta ng pag-uugali at asal higit sa lahat ng pagkatao ng pagiging DDS. And that is very unfortunate, no? Kaya uulitin ko, kung kayo man ay nakakakilala sa akin at kayo yung mga Duterte supporters, marapatin nyo nang huwag nyo na akong ituring na kamag-anak o kakilala, kaibigan, sapagkat ang hirap pong pagkatiwalaan ng mga taong nagtitiwala sa pamilya Duterte. Ngayon, puntahan po natin itong napakahalagang babala ni Pebbles Talakera. Matagal lang nagsasalita si Pebbles Talakera kaugnay ng mga pagbabanta sa mga content creator na sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Pero hindi niya inilalabas ang listahan. May mga lumabas na listahan noon, may higit 40 yata yun. At sabi ni Pebbles Talakera sa mga latest post niya, hindi na raw po yung updated na listahan. Ito ngayon yung naging post kahapon ni Pebbles Talakera at pinilabas niya na yung mga pangalan na sinasabing target daw po ng anumang hindi maganda, no? Perhaps katulad nung nangyari kay Mima Alicia kasi nandito sa listahan si Mima Alicia. Ang mga binanggit pong pangalan dito ni Pebbles Talakera ay aking pong babasahin. Eyatan, Andre Clarence, JIL Review. Unfortunately, wala na si Mima Alicia, kasama po siya sa listahan. Attorney Enzo,
Attorney Ibanez, Rick Diaz, Attorney Jesus Palsis, Mark Ian Everyday, Attorney Gadon, and 5 other lawyers na nagbablog na anti-Sara. Mauuna yung mga may detalye at address. Yun po, binabasa ko lamang. Paano nila nakukuha yung address? Sino USEC sa LTO? Isa sa USEC dyan ay Santiago ang surname. INC yan. Through driver's license nila, nakukuha ang info. Mag-iingat kayo. Yung first 10, dalawa doon, nasampahan ng kaso sa INC. Ang nagsampa at ang isa naman ay si Chavit. Yung isa, inambush pero nakaligtas. Hindi ito for BBM vloggers lang. Pati mga kakamping at dilawan, lahat ng against kay Sara at pro BBM. O yan po Hindi ko alam kung validated yung impormasyon na yan. Pero isa lang naman yung lagi nating napapansin. Kapag kasi Pebbles Talakera ang nagbubunyag ng mga impormasyon, karamihan tumatama kinalaunan. Kaya sa mga pangalan pong binanggit dito, mag-iingat po kayo. Isa na po sa mga pangalang nabanggit ang wala na, pinaslang, si Mima Alicia. At pakinggan po natin ang kaugnay na balita na yan. Dead on the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Dahil mula sa Caloocan, nagtatawag tayo ng balita niyan. Si Newspark Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl patay ang political vlogger na si Mima Alicia at tinigtihan naman sa tama ng bala, living partner nito matapos pagbabarili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nenboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. At sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina na magparada ng kotse sa harap ng bahay nila, si Alicia. Bumaba si Nenboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang living partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Ganun daspat si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabot na ng mga residente si Nenboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Nakalungkot kasi samahan natin sa industriya, no? Itong si Mima Alicia. Tapos ganito yung sinapit niya. At yung isa pang bagay na yung pinili niyang tirahan, supposedly secure. Safe, kasi gated subdivision po ito. Napakinggan ko kay UC Clear. Tapos doon siya mismo napatay. No? Hindi na ba talaga ligtas? Ako gusto kong maniwala sa sinasabi ng ating PNP kasi dati akong pulis Na mag-bent out lang ako ng konti dito, Kumakalat yung mga balita yesterday. Hindi ito pag-criticize sa gobyerno. Kung hindi doon lamang sa particular na pahayag ng ating kapulisan na parang napaka-insensitive. Kumakalat ang balita kahapon mula sa PIO ng PNP at sinasabing mas safe. Indeed, pag statistics ang pinag-uusapan, tama naman yun, naniniwala ako doon, dati akong pulis. Statistics ang basihan. Pero hindi ba naisip ng ating kapulisan na yon na merong magkakasunod na pinatay? Hindi lamang si Mima Alicia. 3 ang binanata ng gusto ni Mima Alicia bago siya namatay. Binanata niya ng gusto si BP Sara at saka si yung kanyang jowa, yung dahilan ng tantrum niya, si Zulaika. Binanata niya ng gusto ang mga PNP
chief na si Nartates at saka si John Vic Remulla. Dalawa lang ang iniikutan ng banat na yan eh. Mas naniniwala pa ako, mabibigat yung mga banat niya dyan. Kaya, mabibigat din na tao ang gumawa niyan. At alam ko, yung rider in tandem na yan ay nauso yan nung panahon ng EJK. Kaya tatak EJK yung rider in tandem. At paano, yung ganyang uri ng taktika ba, ng technique, o ng style ng pagpatay, ay nakilala yan nung panahon ni Demonyong Duterte. Naging trending yan, naging viral yung rider in tandem nung panahon ng EJK. Kaya itong gumagawa na to na rider in tandem pa rin, ibig sabihin nasa panahon pa rin tayo ng extrajudicial killing, o panahon pa rin tayo ngayon ng EJK. Nasa panahon pa rin tayo ng EJK. Yan ang totoo dyan. Kaya dapat mag-iingat pa rin. Kaya naniniwala ako na kung sino man ang nasa likod niyan, yun din yung nasa likod ng kung sino ba yung nagpauso ng rider in tandem, 'di ba, mga Duterte. Sila yung ano niyan eh, sila ang gumamit ng paraan na yan eh. Maliwanag naman sa sikat ng araw, rider in tandem man tumira. Panahon pa ng EJK yan eh. Kaya nasa panahon pa rin tayo ng EJK hanggang ngayon. Nasa panahon pa rin tayo ng EJK. Talaga dapat nag-iingat. Sunod-sunod talaga eh. Gasinong i-skip yung question o kaya wag sagutin ng ganong kasagutan. Paano maniniwala ang tao na mas safe ngayon kung yan yung mga lumalabas na balita sa kasalukuyan? Hindi maniniwala ang tao sa statistika. Diba mga tol? Napaka-insensitive nung sinabi ng ating kapulisan sa bagay na yon. Kaya, ang dami tuloy nagre-react. Pwede namang gumamit. Paano nga magiging safe ngayon? Tinitira nga yan ni Mima Alicia yung kapulisan eh. Si Nartates mismo ang tinira ni Mima Alicia. Paano yan magiging safe? Sa palagay mo yung tinitira ni Mima Alicia, gagwardyahan siya? Tinitira nga ni Mima Alicia yung mga kapulisan ngayon eh. Yung PNP chief Melencio Nartates na yan. Yan nga ang mabigat na tinira ni Mima bago siya mamatay. Tinira nga yan ni Mima. Ibig sabihin, kaaway ni Mima yan. Sa palagay mo, poprotektahan ba ng PNP ang tumitira sa kanila? Sa palagay mo, poprotektahan ba ng kapulisan ang isa sa mga tumitira sa kanila? Anong aasahan ni Mima na protection sa mga yan? Yan nga mga kaaway niya. Di ba? Ay halata naman mga zombie. Berde ang dugo, tae ang laman ng bungo. As in, zombie talaga. Ang ibang mga statement na magsasabi talaga doon sa mga pangyayari sa nakalipas. Parang pinapangatwiranan pa eh. Magkakasunod na nga. Meron pa nga mga bagay na hindi na pag-usapan sa balita. Dito lamang sa amin, malapit, sa may Teresa Rizal, susunduin ng ama, yung kanyang anak sa paaralan, patay. Nasa balita din yun. Magkakasunod. Anyway, wag kasing magsasalita ng mga bagay-bagay na alam naman natin na iba yung nangyayari sa realidad. Uulitin po namin, dati po akong pulis, nauunawaan ko ang statistika, pero hindi mauunawaan niya ng pangkaraniwang Pilipino. Kahit anong sabihin ninyo na mas safer ngayon, kung ang nakikita at naririnig ng tao sa kasalukuyan ganito, hindi sila maniniwala. Parang lalabas pa na sinungaling ang gobyerno. Balik tayo dito sa pakikinig mga tol. Lugar sa tama ng bata at humingi na sa plono. Habang tinatakbo si Nelford sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Hindi po. Sa tubo lang. Ito. Ramdam ko
sila nakakong. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sila Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po sila. Kapamilaan siya. Nagbayan silang motor sir. Kasi yung lalaki sir ang kausap ko yes. Wala raw nakakakilala sa dalawa. At sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Umuhos ang pagkikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinapupuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at buko raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, hindi nga po pinaliwanag po siya. Agali siya kayo ng Yes po. Nag-waiter po doon. Tsaka mamaya, babalik ko siya para ibalik ko yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police sir. Kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene sir. Ito mga tol, pinagplanuhan talaga ito eh. Hindi ito ordinaryong, kumbaga, naging biglaan lamang ang sitwasyon, ano? Katulad nung nangyari sa Move It na unfortunately siya yung nasakyan, siya yung naging biktima. Malinaw po itong pinagplanuhan at dapat maging mabilis ang aksyon po dito ng ating kapulisan. May mga aksyon silang ginagawa. Kung pwede, kung meron po kayong at least initial na resulta ng investigasyon, katulad ng ginagawa nyo sa mga nakalipas na panahon. Kung meron kayong kopya ng mga CCTV mula sa entrada ng subdivision o sa loob mismo ng subdivision, yung pagbabacktrack sa mga suspect, ilabas nyo na po sa... Oh, eto na naman ha, baka makati na naman ang utak ng mga ilan dyan. Hindi ko pinagbibintangan ang mga didishit dyan o kung sino man na makadutae. Wala ko pinagbibintangan. Ang sabi ko lang, nung panahon nga ng Dutae Dynasty o panahon ni 3D, ni Demonyong Dutae, nauso yung rider in tandem. Yan ang ginagamit mismo sa EJK o extrajudicial killing, yung rider in tandem. Ngayon, lumitaw na naman yung rider in tandem. Di ibig sabihin, kahit sino makakaramdam pa rin ng takot. Bakit? Hindi pa rin namamatay ang EJK. Hanggang ngayon, narito pa rin tayo sa panahon ng EJK. Nasa EJK era pa rin tayo. Kasi yung rider in tandem, lumitaw yan ng panahon ng EJK eh. O di maliwanag, nasa EJK pa rin tayo hanggang ngayon. harapan ng publiko para makatulong po yung public para kilalanin yung suspect. Kasi isang araw na po nakakalipas, puro statement pa rin mula sa PNP ang nadidinig po natin. Which is, naunawaan ko naman yan. Pero, mas nagde-demand po kami ng mas agresibong aksyon dito. Ayon po sa Northern Police District, in response to this incident, the NPD has activated the Special Investigation Task Group, NIMA, to ensure a focused, thorough, and expeditious investigation. The SITG has been directed to employ all available investigative and intelligence resources to identify, locate, and apprehend the perpetrators and establish the motive behind this crime. Again, okay to, no? Pero hindi po sapat ang mga salita lamang. Sana mai-express po ninyo, mga sir, no? Na meron talagang development dito. Kung maaari nga lang, everyday magpa-press con po kayo dito eh. Ito yung mga press con na inaantay po namin ngayon. Secretary John B. Remulla, bigyan nyo kami ng regular na update dito. Yung tao, yung bata, nagtatanggol kay Pangulong Bong. Ano nga maia-update nila? Kalaban nga nila yan eh. Kalaban nga nila si Mima eh. Kasi yung mag-amo na yan, na si John Vic at saka si Nartates, yan ang binanatan ni Nima. Isa rin yan sa binanatan ni Mima na matindi. Yung mag-among John Vic at Nartates.
Matindi ang banat dyan ni Mima. Oh, tapos ngayon aasa ka ng update. Sa palagay mo, a-update ang kakaya ng mga yan? Baka ni Kusing na pagpapahalaga, walang gawin yung mga yan. At sino ba mag-a-update sa isang tumutuligsa o tumitira sa kanila? Eh, binabaratan nga ng mga ni Mima ang mga yan eh. Tapos, aasa ka ng update sa mga yan. Oh, come on. Kalokohan. Palagay mo. A-update ka ba ng mga ewan, mahirap na lang magsalita. Bongbong Marcos. Sabi pa po dito, the Northern Police District strongly condemns the shooting incident that resulted in the death of Miss Mima Alicia Lipata, a blogger, and the wounding of her live-in partner in Barangay 171, Caloocan City in the early morning of July 17, 2026. We extend our deepest condolences to the bereaved family and loved ones of Miss Lipata. We also pray for the swift recovery of the injured victim. Babalik ako sa sinabi ko kanina. Sir Kapili, ang acting district director ng NPD. Sana po ma-resolve nyo kagad itong krimen na ito. Hindi po magandang senyales ito. Actually, pasensya na kayo sa sasabihin ko, mga tol. Isa pong sampal ito sa mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman maikakaila kung gaano katapang na ipinaglalaban ni Mima Alicia ang Pangulo. Pero walang takot ang Kung yung ang matapang na ipinaglalaban si PBBM, itinumba nila. O sino na ngayon ang maglalakas loob na ipaglaban pa si BBM? Wala na. Matatakot na lahat. Yun nga yung pinakamatapang naitumba Yung pa kaya mga duwag. Siyempre yung mga duwag, lalong maduduwag. At wala nang lalabas na matapang kasi naitumba na nila. At kawawa, sino? Sino kawawa? Si BBM. Kasi wala na magtatanggol sa kanya na matapang. Ang natira ng mga duwag. Sino kawawa? Di si BBM. BBM ang nawalan. Si BBM ang natalo. Malaking malaking lugi kay PBBM yan. Malaking talo. Kumbaga talo talaga si PBBM dyan. Kasi yung isa sa mga manok niya na tsugi. Sino pa ngayon ang magtatanggol sa kanya? Wala na. Kawawa talaga si PBBM. Kawawa. Kawawa talaga. ito. Kumbaga mga tol, sa ordinaryong pamilya, ang anak ipinagtatanggol lagi ang kanyang ama. Tapos, yung anak pinatay, anong mararamdaman ng ama? Hindi natin dinedemand na magsalita dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana naiisip ng mga nag-iimbestiga dito na hindi po ito ordinaryong krimen lamang. Sana mas maging mabilis ang aksyon nyo po rito. Parang anak si Mima Alicia rito. Isang ama ang nawalan ng kanyang anak. Dapat ma-resolve ninyo ito as soon as possible, PNP. Pakinggan natin yung sinasabi po ng Chief of Police ng Kaintaan ng Caloocan Police Station. Sa Caloocan, ang gulo-gulo yata. Sino ba taga Caloocan dito? Di ba doon sa Caloocan pinatay yung movie rider? Tapos kaliwat kanan nung nababalitaan natin na krimen diyan sa Caloocan City Police Station, Caloocan City. 8:46, nagbabalik po ang spot report. Ako pa rin po sa Radyo Patrol, Marlene Padiernos. At ako naman po, Jeff Caparas. Sa oras po ito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay, patungkol po ito sa insidente ng pamaril. Diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang po, Colonel Gofort. Marlene po at Just Spot Report. Good evening, Colonel. Yes sir, good evening po.
Colonel, pakikwento ka ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa Pamarel? Itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan. Opo. Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin na nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinaraanan nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinagpaparil po sila si Nelboy. Kanina umaga mga kapatid, of course, sabitan agad natin ang nangyari sa isang kilala na PBBM supporter. Okay? At marami ang nalungkot, marami ang nagulat. Pero, syempre kailangan to ng pag-iimbestiga. Okay? So, hindi ko lang po ito mga kapatid ha, pero of course, sasabi natin na actually, dinescribe siya as anti-DDS. Okay, ito pa na. So, ipakita ko ha. I-describe siya sa Daily Tribune na anti-DDS vlogger killed in Caloocan ambush. Okay? So, ipinakita pa nga ng Tribune na ang huli yata niya na topic, ang isa sa mga huli niyang topic ay patungkol sa nilalason. Siguro i-refer to doon sa yung pagpapakater, no? Ni VP Sara. Saka ni Atty. Zuniga Lopez. Siguro yun. Hindi pa napanood. Pero, ang nakita natin na supposed to be na last cut niya na episode today, ito nakita ko eh. Ha? Ito, parang ito dapat, di ba? Yan, no? Guilty agad, skate, hindi na ito na Oh. Cleared na daw yung ex top 1. Opo, doon sa sinampang kaso. Pero alam niyo mga tol, lahat sana tingnan ng anggulo dito. Wag lang tayo mag-focus sa DDS. Hangad natin ang katotohanan dito. No? May mga anggulo pang ang sinasabi dito na related daw sa bagong negosyong pinasok niya. And unfortunately, hindi ko na pala napakinig sa inyo kanina yung balita na yon. Sinabi din nung City Chief of Police ng Caloocan, tinitingnan din nila yung anggulo ng kasuhan. Nagsampa ng kaso sina Mima Alicia sa isang vlogger at yung vlogger nagsampa ng kaso kina Mima Alicia. Kilala nyo naman siguro kung sino yung tinutukoy doon. Pero yun ay parte lamang ng malawak na investigasyon. Ang punto mga tol, wala dapat ditong ituring na hindi suspect sa kasalukuyan. Kahit ako, everybody should be a suspect. Ganun lang yun. Alam nyo ba na nagkaroon din kami ng tampuhan ni Mima Alicia noon? Nagkasagutan din kami sa social media. Although eventually, nung halalan, nakita kami sa event with Atty. Benhur Abalos at nagbiro pa nga ako, bati na kami. Kung natatandaan ninyo yun. Ang punto mga to, lahat dapat tingnan. Kasi sa bawat impormasyon na ikukonsidera, sa bawat anggulo na titingnan, mapapabilis nito yung pagre-resolba doon sa hinahanap nating katotohanan at para sa katarungan dito kay Mima Alicia. Salamat kung yung boyfriend niya malinis na doon sa unang kaso, no? Wala siyang pananagutan pero parang ang hirap tanggapin nun. Nakita naman natin yung video ni Mima Alicia, binugbog. Tapos malinis, walang kasalanan. Anyway, ibang aspeto yon. Still, pinakita ko lamang sa inyo dahil yun din yung nakikita ni Pebbles Talakera. Tuloy po natin pakinggan dito si Yussi Claire. Supposed to be like 30 p.m. sa gabi siya. Na. Yan. So, nakakalungkot, mga ka-clear. Kasi, alam mo, kahit ano pang kulay mo,
anti-DDS ka man, o anti-Duterte ka man, or hindi ka supporter ng BBM, hindi naman kailangan mag-resort sa ganito. Diba? At yan din ang sinasabi ko dito sa mga ka-clear, na huwag tayong magre-resort to this kind of discussion, argumentation, na buhay, ipangangampanya na mawala. Kasi na naman kagabi, pinanggit natin mga clear, diba? Sana yan ang naiisip ng mga natin lahat, hindi lamang ng mga DDS, nating lahat, no? Kasi ito magpapakatotoo lang ako sa inyo mga tol. May mga nababasa din ako from time to time na mga supporter po ng gobyerno na ganito rin mag-isip eh. Ayoko magpaka-plastic sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nang piplis dito ng manonood. And perhaps baka yung ilan sa inyo nanonood ngayon, huwag natin alisin ang pagiging makatao dahil lamang sa politika. Ako, critics ako ng mga Duterte. Pero never kong pinanalangin na mawala ang sino man sa kanila. Hangad ko katotohanan, pananagutan. Nanggagaling pa ito, mga tol, sa isang tao na marumi na ang kamay. Kasi, sa totoo lang, may mga pagkakataon na uusigin ka talaga ng konsensya mo eh. Kahit sabihin mong trabaho, nagawa mo. Kaya kayong mga hindi pa nakakagawa ng bagay na yon, huwag kayong mag-iisip ng ganun sa kapwa ninyo. Para sa lahat ito. Hindi lamang sa mga DDS. Huwag nating hahangarin ang kamatayan para sa kapwa po natin. Hindi maganda. Hindi maganda. Lahat may balik. Ako naniniwala ako sa karma. I do not know kung kailan darating sa akin yan. Pero I hope, sana naman, nagawa ko na yung nararapat. Higit sa lahat, sana hindi mapariwara pamilya ko pag mawala ako. Ganun lang naman yun eh. Kaya wag niyong pangarapin. Kala nyo matapang kayo porket gano'n ang sinasabi ninyo. Katulad nung isang DDS dati na napanood ko, na sinasabi niya bugbog daw ng kapwa niya DDS. Yung boy lighter ba yun? Napanood ko dun sa video niya. Kayong mga Taga-Luzon, wala kayo. Kami dito sa Mindanao, kinakain namin ng bala araw-araw. May mga pagganong-ganon pa siya. Sabihin mo lugar mo, pupuntahan kita. Ako mismo papatay sa'yo. Yung mga pagganong-ganon. Nakakasikat ba yun? Oo, sisikat ka pansamantala, pero hindi ka maglalast. Maraming mga naghahangad na sumikat nang dahil sa mga maling kaparaanan, hindi naman sila tumatagal. At balik tayo sa sinasabi ni si Claire dito. Simple lang naman yun eh. Dapat maging makatao tayo. Kung makatao tayo, hindi nyo masasabi yung mga bagay-bagay na ganon. Hindi nyo hahangarin ang hindi maganda sa kapwa ninyo. Yung tungkol kay Senator Robin Padilla, pinagbanta ng buhay niya. Di ba naalarma din naman siya? So, kung alam pala niya, diba? Kung alam pala niya na mali, no? Alam pala niya na mali ang ginagawa nito at makademonyo or malademonyo na ang mga ginagawa nito na pagpangangkapanya para pumatay or mamatay ang isang tao, sana naman natuto na siya. Sana natuto siya at sana pigilan niya yung kanyang mga kaalyado o kaya yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi siya mismo nagsabi, malademonyo yung ganung gawain. So, di ba mga imagine, yung pagbabanta sa kanya, kinunti na niya. Diba? Kinunti na niya. Si Senator Robin Padilla. Ang tanong natin, yung pagbabanta, Vice President, kay Pangulo, hindi ba kakondit-kundi na yun? Diba? Kaya alam mo mga ka-clear, sa totoo lang, parang wala siyang moral ascendancy. Yan ang problema kay Robin Padilla. Masiguin natin yan, nabanggit ni Yusik Claire. Ngayon, ano yung kasabihan na a taste of your own medicine? Yun ba yun? A dose of your own medicine? Yun ba yung kasabihan na yun, mga tol? Kasi pagka kapanalig nila o sinusuportahan nila, okay lang na may pagbabanta. Okay lang na sinabi ni Rodrigo Duterte noon na ang mga taga-COA kanyang ipapa-ambush o ipapapatay. Okay lang na kung sino-sino yung mga sinabihan ni Rodrigo Duterte na mapapasama
At higit sa lahat, okay lang kay Robin Padilla na itong si Vice President Sara Duterte nagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker. Pero ngayon, personally na experience niya, hindi na okay sa kanya. Puntahan nga natin yung post na yon ni Robin Padilla. Tingnan nga natin yung binanggit ni Yussi Claire. Ito Senator Robin Padilla. Baka pwede mo namang i-share din si Mima Alicia. Hindi yun namimili ka lamang. At ang kumakalat pa nga rito sa mga post ng pagpatay sa dalawang rider. Ewan ko kung totoo. Totoo ba na DDS daw yung isa sa suspect? Kanino ko ba nakita yung kay Nyolo? Dali Napin ko lang yung post ninyo.